Good morning po mga bayan. Let us update rito sa Marikina Flood Control Project na kung saan ito ay Japanese contractor po ang gumagawa rito, no? Ang main contractor. So, masalayan naman po natin mga bayan na napakasolid at ito po yung full details nitong project na ito. So, nasilayan na po ninyo mga bayan yung full details nitong project ng Marikina Flood Control, no? Kung kailan ito nai-award. So, ang ating update ngayon mga bayan dito sa portion ng Barangay Santulan, Pasig at Manggahan area para masilayan ninyo yung progress rito na kung saan ngayon ay panaka-naka na po ang ulan at minsan bumabaha na po rito mga bayan. So sa ngayon medyo maganda ang panahon. So bago ang lahat mga bayan, paki-like, paki-share, follow at subscribe po. Ito po yung project na nai-award pa noong October 20, 2021 na kung saan ay pinupundahan po ito ng JICA, no? At kapag hapon talaga mga bayan gumawa ay talagang sulit, garantisado at maasahan sa lahat ng kanilang mga proyekto. Lalo na po sa infrastruktura, talagang napakasolid. Talagang isang gawaan lang. Hindi na paulit-ulit gawin. Medyo matagal nga lang mga bayan, pero talagang sinasabi ko po na isang gawaan lang. Hindi mo may gaya sa iba na ilang buwan lang may guguho o di kaya yung ilalim ay walang laman na semento, walang bakal. Ito po mga bayan ay talaga namang siksik liglig na rebars, bakal at katakot-takot na sheet pile mga bayan na napakasulit. Baliktaran pa. Dalawang tao magkatabi mga bayan ay mas malapad pa yung sheet pile na binabaon riyan. Sa likod mayroon pang sulid na bakal. Kaya napakatibay nito. Baka ay tayo ay lilisan na sa mundong ito. Yung mga nakaupo ngayon ay mabura na sa mundong ito. Sana ay hindi po sila, yung mga apo nila, mga anak nila, yung mga politiko na yan ay sana ay hindi gaya, no? Yung mga ibang mga ghost project ngayon na mga flood control. Pero itong flood control na ito, clarify lang po natin, ito po ay hindi ito kasali sa ghost project, no? Dahil ito po ay nai-award pa sa dating Pangulo. At napakasulit ang gawa naman. Ayan, oh. Kita niyo naman mga bayan yung retaining wall ay antindi. Baga, ito yung trabahong may dignidad. Talagang kawawa rin kasi ayan, oh, mga bayan, yung mismong basura. Masisilayan din po natin. Sana po sa mga kababayan natin na nakatira or hindi man taga rito sa Marikina or inaanod man yan, kahit man lang ilagay nyo sa tamang tapunan yung basura ninyo. Huwag nyong itapon sa mga ilog at or mga creek dahil dito rin po yan babagsak sa Marikina.
Dahil kung taga Marikina ito mga kabayan, ay bago yung mga tubig matapon dito sa Marikina River, lalo na doon sa portion ng Marikina City, ay sinasala na po yan. Mayroon na po silang salaan. So, ibig sabihin, matapon yung tubig galing sa mga residential area, ay malinis na po. Wala nang basura at ano pa dyan. So, itong mga basura na ito, posible inaano dito, galing to sa taas. Shout out po dyan sa ating mga kabayan. Baka naman, magbigay respeto naman tayo sa Marikina River, no? At nakakahiya po, andyan po yung mga Hapon na mga engineer nagbabantay dyan sa project nila at masisilayan nila na naglutangan yung mga plastic. Ayun, no? Kitang-kita ang kabayan ay sa kabilang side, oh. Sobrang nakahiya. Sana po yung mga magulang or mga bata man ang nagtapon yan, eh sana na po ay bigyan ng tamang aral upang ang ating kapaligiran ay kaaya-ayan tingnan sa mga tao, lalo't higit sa mga foreign tourist, no? Kahit sa local tourist, mga bayan. Itong Marikina River, mga bayan, ito po yung dadayuhin sa sunod, pag ito'y matapos na, dahil ito'y pagandahin pa. Maging tourist attraction na rin po ito dahil napakaganda ng disenyo at pagandahin pa ito ng probinsya ng Marikina City, no? At mismong Pasig City. Baka mas maganda pa ito doon sa Pasig River, mga bayan, yung esplanade doon, no? Sana po ay maging responsable tayo. Hindi po tayo irresponsable. So back to the topic tayo, mga bayan, no? Sa baba natin, yan na po yung retaining wall, oh, kitang-kita na po natin na tapos na po dito sa portion na ito. At sa bandang right side, bago ang mga kabahayan dyan, ay may mga bahay dyan na binaklas, tinanggal. So magandang idea sa ating mga engineer dyan, or Hapon ba ang may gawaan to, or ang plano, or mga local engineer natin, ay maganda yan para ang mga kabahayan dyan hindi na magsibalikan dyan sa gilid ng Pasig at Marikina River mismo. Dahil siniminto na nila, ginawaan nila ng kalsada dyan. At yung mga kababayan natin na na-demolish dyan, napakalaking good news dahil ang local LGU ng Pasig ay gumawa din po sila ng condominium style. Ayan, oh, sa right side natin, mga bayan, masisilayan po natin. Yan na po ay nasa 5 palapag na pala yan, mga bayan. Ayan, oh, maya ipakita ko po sa inyo. So dito sa baba natin ay puro bahay dyan dati. Halos nakalubog na dyan sa Marikina River. Yan dyan sa portion na yan. Ngayon ay pinapaalis na sila dyan upang bigyan ng mas maganda at disenteng pabahay. Dahil yung mga yan dyan ay urban area talaga. Talagang napakaraming bahay dyan, mga bayan. Dikit-dikit, oh. So, yung mga kaubayan natin na na-demolish dyan sa gilid mismo ng Pasig River, Marikina River, ayan na po ang kondo. Yan na po ang kondo, mga bayan, na dyan na po sila titira. Once na iyan ay matapos na, nasa 6 na palapag na pala, mga bayan, oh. Nasa 6 na palapag, ayan, oh. Napakaswerte. At yaan daw ay nasa 300 units dyan. Pero yung mga pamilya na demolish nitong expansion nitong Marikina River ay nasa 200 mahigit lang na pamilya. So may sobra pa na mga unit dyan. Ayan, oh. At talagang hindi yan tinitipid, mga bayan. Talagang pinupuntahan natin dyan. At grabe naman yung rivers niyan. Talagang andalaki. At talagang
Hindi lang 4 o 6 na rebars, talagang dikit-dikit. Kaya shout out po sa LGU ng Pasig, no? Mayor dyan ng Pasig, no? Mayor Vico Soto, na nagpagawa rin po ng moderno na New Pasig City Hall. At abang-abangan po ninyo mga bayan dahil i-update rin po natin doon. At sana din po ay maging halimbawa din po sa mga karatig probinsya at mga malalaking syudad na gumawa rin po sila ng mas modernong City Hall. Alam naman natin ang Pasig mga bayan ay napakayaman rin dahil napakaraming business establishment. So, papuntahan natin yung drone doon sa dulo, sa mga kabahayan dyan. Talaga naman. Ayan. Dyan sa portion na yun mga bayan ay approaching na po yan doon sa papuntang Libes, no? Ay halos tapos na rin. At ayan na po yung semento. Oh. So, once na yan ay ma-open na po yan mga bayan, asahan ninyo, pupuntahan natin yan dyan. At ipakita ko sa inyo yung napakagandang gawa ng mga Japanese contractor. Pero ang manpower nila ay mga Pilipino. So, ibig sabihin, ang mga Pilipino mga bayan, napakagaling. Napakagaling pagdating sa trabaho. So, depende na lang siguro sa pag-manage, no? Napaka-solid po talaga. May mga comment po ang ating mga bayan dyan. Huwag po kayong mahiya, no? Na mag-comment kung ano pong masasabi ninyo tungkol rito sa napaka-solid na flood control. Napakarami nagsabi na sana daw lahat ng government infrastructure ibigay na lamang sa Japanese contractor para makasigurado tayo na ang binabayad nating tax ay may mapuntahan at mapapakinabangan ng next generation ng mga Pilipino. Hindi yung ilang buwan lang nagsibaliktaran na yung flood control. Kapag itong Japanese ang gagawa ay sigurado mabubura na tayo sa mundong ito, yung infrastructure na gawa ng mga Hapon ay manatili pa rin. Tingnan nyo naman mga bayan, no? Ang lawak yung yung ginawa nilang kalsada, zoom natin ha. Sa bandang right side mga bayan, dalawa pa lang yan. Ayan sa bandang kanan bago ang retaining wall. Yung retaining wall na yun mga bayan, napakataas yan. Nasa 22 feet din po yung taas niyan. Mataas yan. Kalibil yan doon sa bago yung mga upload natin doon sa mismong Marcos Highway Bridge sa may Marikina at yung LRT to doon. Ganyan yan kataas. Standard yan eh. Kung gaano kataas doon, ganyan din dyan sa baba. So, ang lipad kasi natin ng ating drone ngayon ay nasa 100 meters. Kaya itong titingnan mo dyan sa baba ay medyo ang iksi lang. In-explain ko lang po kahit kayo hindi nagtanong ay may mga kaubayan din po tayong iba ang isip, no? So, para hindi na kayo magtatanong dyan. At comment lang po kayo, no? Kung ano po ang masasabi ninyo. Ito na po yung tax na pinaghirapan ninyo na nating mga Pilipino. No? Buti na lang ay hindi ito na award ng noong 2023, 2024, 2025. Yan daw di umano ang mga bagong project na nasama sa GHOST sa mga balita sa mainstream media at social media. So ito kasi ay na-award October 20, 2021. So sa dating administrasyon pa. So ayan po, yung kulay ng tubig mga bayan ay bumabaha dahil panaka-naka na ang ulan ngayon. At marami nagsabi nito ay masusubukan di umano ito pag may bagyo. Huwag naman sana, Lord.
Solid, sobra. Solid, wow. Katibay yan mga kabayan. Iyan lang po muna mga kabayan yung ating latest update rito sa Marikina Flood Control. Paki-like, paki-share, follow at subscribe po. Huwag po tayo skip sa ads. Maraming salamat.